Ayan na naman tayo eh. Yan tayo. Nako, syempre magchichikan tayo dito sa... Quiz Mosa! Let's go! Yeah! Nako, eto na. Bakit ka tawa ng tawa? Ang cute mo kasi! Aray ko, parang na-enjoy yata ako. Uy! Bakit? Saan? Saan? Ganun lang yun ah. Tinamaan yung ilong mo? Paano, paano? Ito, sa tuhod ko. Hindi tuhod yan! Hindi, sa tuhod. Hindi. Bakit ba? Dito nga kayo. May sarili silang problema. Hindi nga. May sarili silang problema. Ito na nga. Alam mo ba, may isang actress na injure sa set ng kanyang ginawang pelikula. May pakong tumusok sa tuhod eh. Oh my God! Ang sakit nun! Syempre, parang na masarap yun. Masakit talaga. Masakit talaga yun. Oo. Tumusok? Pero yan dahil sa pagmamahal niya sa kanyang craft, sa pagiging passionate niya sa acting, ayun. Baliwala naman daw sa kanya yun. At gusto pa nga niya mas ma-action doon sa ginawa niya, doon sa pelikulang Topak. Ang gusto niya pang gawin. Oo, si Julia Montes. Oh. Yes. Bongga pa rin yun. Ay, naku, pag napanood niyo yung Topak, naloka ako sa Topak. Gumaganyan ako. Ay! Bakit? Bakit? Malala. Horror ba yan? Mga action scene. Ay! Yes. Paano, paano? Feeling ko kaya mo mag-action star. Hindi nga. Kung ano lang, pumalakpak na kayo. Ito naman. Bagay daw siya. Ay, ito naman, hindi si Judy Ann Santos naman. Ano naman nangyari sa kanya? Ito na nga. Ano? Injured din? Na-injured? Hindi, may pinapakain siya. Ano pinapakain? Ano Bakit? yun? Ano pinapakain? Kasi nagluluto. Chef siya, Oo. di ba? Hoy, huwag ka naman nagmumura. Hindi mura yun, chef. Chef! Chef. Oo. Oo, chef nga siya. Oo. Oo, aba, syempre, personal siyang nag-asikaso doon sa mga customers nila sa Angry Dobo, yung kanyang business. Sa Chef Day nga na ginagawa ni Juday twice a month para sa Angry Dobo, ay andun si Angelica Panganiban eh. Diba, nakakatuwa pag may hands-on ka sa sarili mong negosyo, hindi yung pinamamahala, pinapa-operate mo na pinamamahala. Yeah! sa iba. Tama. Tapos pag nagkalugi-lugi, ayan na. Yan na. Sasabihin mo sa mga investors mo, ayan, Uy! pasensya na. Mag-aabot. Kasi naman, oo, alam nyo naman, dumaan ng pandemya. Huy! Uy! Sandali, 2024 mo kami hininga ng investment, ah. Wala na yun. Lipas na yun eh. Ibang panahon na. Oo, hindi at least si Judy Ann ganyan, di ba? Hands-on sa negosyo, importante yan. Pag wala kang alam sa negosyo, huwag kang susosyo doon sa negosyo hindi mo alam. Tama. Tama naman, Ay, kasi nako. baka Ay, maloko ka. Nako, eto nga umamin si Vice Ganda. Oh. Na? Anong inamin niya? Bakla siya. Hindi ba ba? Bakit? Bakit niya Siyempre. Bakit niya ginawa yun? Para makakasira sa karera. Hindi nga umamin siya na nag-undergo siya ng therapy. Okay naman yun. Oo, dahil nga sa mga pinagdadaanan niya, sa nangyayari sa buhay niya, ganon. So akala ng mga tao, napakasarap ng buhay ng isang vice ganda na nagpapatawa lang, susweldo, kikita, pero hindi nila alam, sa likod ng camera, may pinagdadaanan din ng lola mo. Oo, di ba? Ay, naku, Diyos ko. At eto pa, nakakaloka. Ano ba yan? Ano yan? Ano ba? Nakakaloka. Eto. Ayun na nga! Nagkausap na raw finally sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Aba, paano nangyari yun? At eto na nga, sa nakaraang Christmas special ng ABS-CBN sa Araneta Coliseum last Tuesday, ang chika ng mga nakasaksi, kumakatok daw sa dressing room ni Catherine si DJ with matching bouquet of flowers. Oh, pinagbuksan tapos maya-maya, isa-isa nang naglalabasan ang glam team ni Catherine para bigyan ng moment ang dalawa na makapag-usap habang hindi pa raw dumarating ang mami ni Kat na si Mami Min. Aba, kung anong napag-usapan, yan ang dapat nating abangan. Pwera na lang kung i-deny nila ito, wala na tayong magagawa doon. Ay,
Oh! Nakakaloka. Nakakaloka. Si Kid. Lagi nagugulat si Kid. Lagi nang ginugulat si Kid. Oo. Hindi, yan na lang ang kaya niyang gawin eh. Hindi na Magulat. nakakapag-comment. Oo, Hindi, yan na kasi lang mga reaction hindi, niya. mamaya kasi back to me na naman eh. Kaya tahimik muna ako. Tahimik Nako, muna ako. ba't ganun? Pag vice ganda, tahimik ka. Oh, hindi. Hindi naman. Hindi naman. Sandali. At saka namumula siya. Halika dito. Kumusta na ba kayo na Nico, Kid, tsaka si Sus? Okay na kayo kay Vice? Ayan. Okay naman, ma. Okay naman. Ha? Okay naman. Vice Mayor nung ano? Okay nga. Kinakaba, pinagpapawisan si Pag Kid. gumagal si Kid, oh. Pag Oh, mga isa pa, ganyan, eh. natitense siya eh. Tense yan. Oh, ayan. Basang-basa yung kamay. Pag ganun talaga yung tanong eh, no? Ay, naku, nakakaloka. Baka napapasma na yung mga kamay ng mga ano natin, contestants natin. Andiyan na sila! Eh, alam mo ba kung paano sila pumunta rito? Paano? Nakamotor. Ay! Oo, andyan ngayon sila sa review center. Talaga namang inaalam nila kung manggagaling dyan ang mga itatanong natin sa kanila. Yan. Hoy, kumusta na kayo dyan? Yan! Okay kayo? Okay. Ayan, ako, siyempre mga may, dito kayo ha. Gusto ko kayo makita ha. Uy! Oh, halika na kayo rito. Ano ba ginagawa niyo dyan? Agahan. Halika na kayo. Ayun! Ayun na. Hello! Yes, oh. Handa na ba kayo? Kayo! Yan! Abay, ano bang ginagawa natin? Tara na! Quiz Misa na! Let's go, Mama Og! Hi! Hello! Ayan, siyempre, i-welcome na natin ang mga delivery rider na influencer pa! Rick Maniego! Brian Diray! Yuki Artana! At si Jack Ashley! Ayan. Ako, ito yung mga nababiral lagi sa TikTok eh. Sa mga social media app. Oh. Anong pakiramdam na kahit hindi kayo artista, kilalang kilala kayo ng mga tao? Rick? Masaya po. Ayun, una po na nakaka-overwhelm. Tas Aha. sobrang saya na kahit hindi ka naman artista, may mga taong nagpapapicture at umiidolo sa'yo. Ikaw din ba, Yuki? Ganun ang pakiramdam mo? Yun, nakaka-overwhelm, masaya sa pakiramdam na may nakakilala sa inyo. Si Rick yan, dahil ang taas ng ano mo, ha? Hindi, Ng, una po talaga engagement mo. si Ryan po talaga Si unang Ryan. original na O, nag-grab. tapos? Tas, nung time na pandemic, nag-grab na din po ako. Pero hindi ko pa kilala si Ryan. Ryan, ikaw pala eh. Hello ikaw, po. ikaw pala yung ano senior dito. Apa? So, pag nakikita kayo ng mga tao, nagpapapicture sa inyo at the same time, kinukuha yung mga numero ninyo, email ninyo, tapos marami kayo natatanggap ng mga regalo, indecent proposal. Meron yan. Sino rito sa inyo? Ituro ninyo, ha? Turo ninyo, sino ang madalas makatanggap ng indecent proposal? Si Ryan. Si Ryan. Ryan talaga eh. May pinagbigyan ka na ba sa mga indecent proposal? Yung totoo. Sa ngayon po, wala naman po. Kasi mahihayin po ako, mahihayin. Sa ngayon, Mahihayin lang. bukas pwede mag-iba to? Ikaw din, Yuki? Yes po, may mga ganun din. Anong ipinangako sa'yo? Ay wala, parang ano lang po, sinisin ko lang po, wala akong nangyari. Sinisin mo, hindi mo sinasagot? Hindi ko sinasagot. Yan lang po. Binabasa niya lang daw. Binabasa ko lang po, and then wala. Binabasa snap mo na lang, tapos Snap kinabukasan, Wala na po. naka-braces ka na. Yun. Uli. Walang na alam ni Mama. Ano nga? Hindi po. Hindi, ganun po. Yon. Sino kaya sa inyong honest na minsan meron siyang pinagbigyan ng indecent proposal? Si Rick, kasi si Rick nangangayayat eh. Rick, Sa akin po merong Labas mo na yan, pre. may nag-offer din po sa akin parang 1.5 million yung in-offer sa akin. 1.5 million. Tapos, ginrab mo. Hindi po, parang una Nako ha? Yun ha. Sabi ni Kid, naku, sa akin yan. Naku. Kahit nga 100K daw eh. Sa akin, pang ice tubig lang eh.
After mag-basketball, yun lang ang offer sa akin. Yun lang ba? Yun lang, ma. Yun lang. Pero may kasamang ref daw yun ah. May chest Buti nga daw kung red, Oo, cooler lang. Meron ba kayo, syempre yung iba nag-ano na, yung mga rider na nagsasakay ng pasahero. So meron ba, di ba, madalas na-viral yung meron kayong camera dito, tapos biglang hahawak sa dibdib ninyo, parang bumababa yung kamay ng pasahero. Ano po, Meron bang meron kayong ganyang experience? normal po yun sa mga pagiging MC taxi rider. Oh, Ang ginawa ko na naman sa akin, binaba ko sa police station. oh, Siyempre, pinagbayad ko muna. oh. Para hindi ako talo. Tapos, binlatter ko lang po. Binlatter mo, kasama siya? Harassment po. Opo. Paano kayo nag-usap nung pasahero mo? Sabi ko lang po sa kanya, tigilan niya na po. So, gusto ko siya ihatid. Siyempre, yung Babae, five-star- lalaki? Ano po? Bading? Bading po. O, tapos, Tapos yun, pag may nakita akong police station, kasi naghahanap talaga ako, gusto ko na siya ibaba kasi ako natatakot ako para sa sarili ko, syempre. natatakot Ano ka yun sa eh. bading? Hindi naman, syempre po yung experience din kasi minsan lang po kasi ako makaganon eh. So sa akin, hindi ko talaga kayang Saan ganun. humawak? Sa mismong ano po talaga. Doon kayo nawakan. At least hindi siya bumagsak, di pa? Kundi, buti na lang nakahawak sa'yo. Oo. Mahirap po eh. So, parang nakakatakot po kasi talaga magreklamo pag gano'n. Siyempre, lalaki ka, yaano mo rin. Oh. So, first time lang po yun. Dinala ko siya sa police station. So, tama Bawal ang din ending po kasi nun, talaga. nang humingi sa'yo ng sorry. Humingi naman po, pero pinagbayad ko pa rin siya kahit mag-sorry siya sa akin. Okay, matanong ko lang kayo. Siyempre, iba yung mga itsura ninyo pagdating sa SOCMED. Iba rin sa personal, iba sa TV. Okay, kayo ba nag-explain sa kanila pag nakikita kayo in person? Or sinasabi nila, uy, mas gwapo ka pala sa personal, no? Uy, bakit parang mas gwapo ka sa sa video? O, anong madalas yung naririnig? Sa akin, kala nila matangkad ako sa video. Tapos pagdating sa personal, maliit lang daw. Maliit, oo. Ikaw, Ryan. Nagugulat na lang sila na nabibigla sila na, uy, ikaw pala yan. Magpapapicture sila ngayon. Tapos? Tapos yun, akala nila, sa video lang ako Nagpapaano? Tagal ko salin! Ano nagpapaano Hindi. yan? Nagpapasarap ng mga pakiramdam. Yan, ganun. Dahil harot-harot ka doon. Sa video mo, harot-harot ka. Ikaw, Yuki. Yes, sa akin po, akala nila matangkad ako sa video. Yung pala, nakita na ako sa personal. Ay, late mo pala, no? Ganun. Paano kasi lagi nasa sahig yung mo? Mga ganyan. Kaya ang tangkad. Makakamatangkad, Tapos ang ginagawa mo. Yes po, nasa ilalim po, kailangan nakaganon yan, nakaslide yan para medyo matangkad. Para mukha ka matangkad. Yes po. So pag nakikita ka in person, Mas cute pa. yun lang naman ang comment. Yes po, ganun lang po. Okay. Maliit lang. Si Jack. Normal lang po, kung ano yung nakikita nila sa TV. Ayun lang. Tapos pinapasample lang ng mga ganyan, mga kanta. So ano na ang inyong na-invest or nabili mula sa inyong pagiging influencer? Sa akin po, marami na po ako naipundar since nung nag-delivery rider po ako. Siyempre, nakabili na po ako ng sarili kong sasakyan, bahay, tapos nakapundar na rin po ako ng 3 negosyo ko. Wow! Anong negosyo? Meron na po akong sariling pharmacy. Meron po akong sariling pharmacy, tapos car rental, and yung nagla-live po kami ng misis ko ng bags and accessories po. Wow! Mga sipag lang. Hindi pwede mag-exercise eh. Sipag lang. Opo, kasi marami akong frustration sa buhay na gusto kong tuparin na maranasan nung mga anak ko, wag maranasan. Ikaw, Yuki, ano Yes. nang naipundar mo? Yan sa akin po, yung mga yung mga gadgets lang po, yung pangangailangan ko lang po. Yes, mga pangangailangan ko lang po sa paggawa ng mga content or videos. Yes po. Yan din, nakaipon din po, and then hanggang sa nagkaanak ako, yun, din. Nakaluwag-luwag Yun na naman. naipundar mo, anak? Yes po. Nakaipon po, nakaipon. Nakaipon. Yes Ikaw, Ryan, Sa akin ano na naman- naipundar mo? Sa akin naman po, nagkaroon ako ng sariling motor, nakakuha ng sariling bahay, tapos po, nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pagdideliver.
idol. Si Rick. Ano lang po, nakapagpa-renovate lang po ako ng bahay namin. Tapos nakabili ako ng paborito kong dream motorcycle ko. Dalawa po yung motor ko, tapos may dalawang negosyo po ako. Dahil sa 1.5. Hindi po galing sa 1.5. Salamat, 1.5. Idol. Bakit parang alam nilang 1.5 galing? Ha? Okay, so ngayong kayo ay meron na o nagkaroon na sa buhay, tinutuloy nyo pa rin ba yung trabaho nyo kung saan kayo unang nakilala? Opo. Yes po. Opo, tinutuloy pa rin po. As in everyday? Kaso hindi na po katulad nung dati na talagang bakbak. Ako katulad po nung sa akin, parang 10 a.m. po ako nag-start hanggang 1 a.m. ganun. Pero ngayon parang hapon na lang, tas hanggang alas 10 na lang ng gabi. Hindi na po katulad nung dati na talagang bakbak sa pag-deliver. Ryan, ikaw? Ganon din po, sundot-sundot na lang po. Sundot-sundot na lang sa biyahe. Hindi na katulad din ng dati na since 2019. So sumusundot ka sa biyahe? Ibang sundot po. Sabi mo sa'yo, mabibigay eh. Lilinawin, Ryan, ha? Apo. Ibang sundot po, ano lang, isa-isang beses, gano'n. Hindi na kagaya dati na since 2019 talagang bakbakan kami hanggang madaling araw po yung biyahe namin. Ikaw, Yuki? Yes po, ganun din po. Sunod-sundot lang din po. Uy, baka mamaya pares ko yung sinusundot, ha? Jack, ikaw din? Sa akin po, Hindi na madalas. tuwing nag-area po ako sa mga client ko, sinasabay ko talaga siya. So, sayang kasi may panggas din yun, pangkain, panglibre din sa mga client, ganun po. Eto kaya ma-deliver ninyo. Oo, sino kaya sa inyo makakapag-deliver hanggang jackpot round? Yeah! Ayan. Good luck, players! Quiz Misa na! Eto na, meron tayong 2 rounds. Ang may highest score after 2 rounds, panalo ng 20,000 pesos. At maglalaro sa ating exciting na jackpot round. Kaya ito na ang round 1. Hey! Totoo ba? Sumagot ng true lalo kung true at eklabu kung false. Dito walang steal. Kada tamang sagot, 1 point, ha? Reminder ko lamang sa inyo, ang pambabuzzer natin ay ang kamay sa tenga. Pag narinig nyo ang salitang dali, saka kayo pipindot, ha? Okay. Kamay sa tenga. Ito na ang cue. 1. Eto nga, marami ang nagulat, ang umamin, si komedyante, nag-undergo siya ng mental health therapy. Ang komedyante ay si Vice Ganda. Naniniwala kayo? True lalo or eklavu? Chika mo na! Ay, wala, Jack. Step back. Chika mo na! Dali! Yes, Yuki. Eklabu. Eklavu is kirong. True lalo. Sinabi ni Vice ito sa sa press con niya, sa media con ng kanyang pelikula. I underwent therapy. I'm still undergoing therapy. Nag-therapy ako noon at hanggang ngayon nag-therapy pa rin ako at ayun ang isang bagay na hindi ko gustong ihinto. Kasi gusto niyang makilala lalo pa ang sarili niya, baka sumusobra na siya or nagkukulang siya. Kamay sa tenga! Ito na ang Q2. Hoy, alam niyo ba, papasok na sa showbiz si Alfie yan. Na kapatid sa ama ni Rico yan. Ichika mo na! Dali! Yes, Ryan. True lalo. Your answer is wrong. Sayang. Oo, kapatid sa ama ni Rico yan. Pamangkin niya ni Rico yan. Sa sister niya na si Geraldine. Hindi sa ama. Ayan. Kamay sa tenga. Ito na ang Q3. Finally nga ay buntis na ang beauty queen na Mrs. ni Micael Daes na si Kylie Versosa. Naniniwala kayo? Chika mo na! Dali! Yes, Jack. Eklabu. And your answer is correct! Hindi naman si Kylie Versosa ang Mrs. kundi si Megan Yang. 4 years na silang married.
At yun nga, may balita rin na maging si Sarah Geronimo ay buntis na rin. Hintayin natin si Sarah, baka naman mas magandang siya na mag-explain. Up next, si Julia Montes, na-aksidente na. Abay, na-proud pa si Coco, na-aksidente na. Bakit? Nako, yan ang ating alamin sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Ayan! Welcome sa Quiz Mosa! Eto na, dito na tayo sa ating round 2. Mamili ka! May multiple choice na this time. Isang steal lang ang pwede. Kada tamang sagot ay 2 points. Last round na ito. Kaya, good luck, players. Kamay sa tenga. Ito na ang Q1. Sinong media personality ang nag-tweet na sana kung gaano tayo katutok sa Maris Anthony Jam issue? Ganon din sa mga isyong pambayan. Sino nagsabi niyan? Is it A, Boy Abunda, B, Vice Ganda, C, DJ Chacha? Ichika mo na! Dali! Yes, Jack. A, Boy Abunda. Boy Abunda is Kirong! Step back, Jack. Kamay sa tenga. Still! Yes, Rick. B, Vice Ganda. Vice Ganda is Kirong! Ang tamang sagot ay obviously si DJ Chacha. Sabi Si niya, DJ oh, Chacha pala. DJ pala to. Inflation, confidential funds, 2025 national budget, lumulobong utang ng Pinas. At iba pang mga issue, dapat lahat tayo may pakialam. Totoo naman. Yes. Oo, masyado tayo nabibisi dun sa Maris Anthony. Nakakalimutan natin yung pambansang problema na dapat masolusyonan. Kamay sa tenga, ito na ang Q2. Dahil sa matinding action scenes ng Topak, nagka-injury agad si Julia Montes. Oo, siya ay natusok ng sa anong bahagi ng katawan? Is it A, tamtak sa palad, B, pako sa tuhod, C, aspiles sa batok? Chika mo na! Dali! Yes, Rick. A, tamtak sa palad. Tamtak sa palad is Kirong! Step back, Rick. Kamay sa tenga. Still! Yes, Ryan. Pako sa tuhod. B, pako sa tuhod. Pako sa tuhod is correct! Yay! At na-proud pa nga si Coco dahil talaga namang dinibdib kinarir ni Julia yung mga action scenes niya sa Topak na ako mismo nakapanood, na loka ako kaya napapapikit na lang ako kasi hindi ko kinakaya yung mga sabugan, yung mga sakitan, yung action scenes hindi ko kinakaya kaya napagganon ako. Baklang-bakla doon napagganon. Pero yung mga mahihilig sa action, nako, eto na yun. Parang nanonood kayo ng Hollywood film. Kamay sa tenga! Ito na ang Q3. Rico and I are over. Yan yung sinabi ni Maris sa breakup statement kay Rico Blanco noong July 12. Pero ayon sa screenshots ni Jam, kailan nagsimula ang ugnayan ni na Maris at Anthony? Is it A, June 16, B, June 28, C, July 20? Ichika mo na! Dali! Yes, Jack. B, June 28. B, June 28 is correct! Anyway, alamin na natin mula sa iyo, kids, sino na ang may highest score? At eto na nga, Mama O, ang kanilang final scores. Si Rick, Bokya. Okay? Si Yuki ay Bokya din. Sorry. Samantala si Ryan ay merong 2 points. At si Jack ay nakakuha ng 3 points. Yan! Congratulations sa Jack! Sa makatuwid, ang ating pagbati kay Jack! Ikaw ang ating chika winner at meron ka ng 20,000 pesos! At Yuki, Ryan, Rick, huwag kayong mag-alala. Pag uwi nyo, may bit-bit kayong 5,000 pesos. Kaya halika na, Jack. Sakay mo na ako sa motor mo. Oy! Dito ako sa likod mo, eh.
Yan. Tapos hahawak ko sa yung ganyan. Yan. Kasi Tapos. baka mahulog ako eh. Parang baliktad dapat, di ba? Dapat ikaw nakagano. Ay, Ay! Ayan! Ginawa kang Rose. di ba? Parang Titanic. Oo. Diyan, Oo. sigurado ako, Ay, Jack, di ka Wait, mahuhulog. Pilipino Hawak ka kayo dyan. eh. Pilipino. Tatay Nick. Up next, sa ating jackpot round kung saan, Jack, pwedeng madagdagan ang 20,000 mo ng 30,000 pesos. For a total of 50,000 pesos. Mangyari kaya yan? Tingnan natin ha sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Eto na tayo sa ating jackpot round ang... Push mo na yan! Jack, isang tanong na lamang to worth 30,000 pesos. 5 ang pagpipilian mo. Kung mahihirapan ka sa tamang sagot, pwede tayong magsyunggal sa choices. 1 hanggang 3. Ang una nating syunggal, minus 5,000. Pangalawa, 5,000 ulit. Ang last syunggal mo, 10,000 na ang halaga. Kaya ang ending nito, 10,000 na lang mula sa 30,000 ang maiuwi mo. Kung tama pa yung sagot mo, ha? Kaya, Jack, handa ka na ba? Handa na po, Mama Ogs. Ito na ang iyong jackpot question. Sabi ni Vic Soto na may kinalaman ang mga anak niya sa desisyon niya na tanggapin ang serious role sa The Kingdom. Sabi raw ng mga anak, sana gumawa siya ng movie na parang ano? Is it A, The Godfather? B, John Wick? C, Forrest Gump? D, Game of Thrones? E, Gladiator? Sagot o syunggal? Parang alam ko na yung sagot eh. Kasi sabi ni Vic Soto na may kinalaman ng mga anak niya. So possible, letter A to, The Godfather. Diba? Sigurado ka. Magsusyunggal muna ako, Mama Ogs. Syunggal. Opo. Sigurado ka na. Sigurado na po ako. Syunggalin na yan! 25,000 na lang ang nalalabi sa 30,000. Ano na ang iyong kasagutan? Ito talaga yun, tingin ko talaga eh. Kasi may kinalaman sa mga anak niya eh. So, pag may kinalaman sa anak niya, syempre, mga tungkol sa mga tatay talaga yan. Pag may kinalaman sa mga anak yan, mga inaanak yun. Kasi Godfather yan eh. Pwede rin, syempre, tuturing niya rin anak yun eh. The Godfather, Forrest Gump. Magsyunggal tayo ulit na isa pa, Mama Ogs. Sigurado Para ka. sure na. Syunggalin na yan! Tinanggal ang Forrest Gump. Sasagutin ko na. Sasagutin mo Tama na. talaga yung kutob ko eh. Pwede Ano na. ang iyong kutob? A, The Godfather. The Godfather. Sunggal. Sunggal. Sige, last one. Sunggal tayo, isa pa. Last one na. Sigurado ka? Opo, last one. Syunggalin na yan! Ano na ang iyong kasagutan? Letter A, The Godfather. The Godfather. Sigurado ka? Sigurado na po. Sure ka? Dito ka. Sigurado na. What is your final answer? A, The Godfather. Ha? The Godfather. The Godfather. Kung sigurado ka na The Godfather ito, bahala ka, i-push mo na yan. Gusto na ba? Gusto na ba? Sige, The Godfather. Ayun na ba? Push mo na yan. Yung parang alam nyo lahat ng sagot, hindi pa? Kumakatili kayo. Oo. Tingnan natin ha, aba.
May additional 10,000 kaya si Jack? Nako, malalaman natin yan, ha? Sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Bago natin malaman kung tama ang sagot ni Jack, pag-usapan muna natin itong mema. Abay, ang laki talaga ng impact sa mga brand endorsements pagsangkot sa mga issue ang mga celebrities. Mabilis ang pag-determinate ng kontrata, ha? Maiintindihan mo naman kasi nga kung nakakasira sa imahe at wholesome image ng brand or services, hindi ba? Ang issue, dapat bang bigyan ng second chance ng mga brands ang mga celebrity endorser na nasasangkot sa issue? O i-terminate na lang ang contract at maghanap ng new endorser? Aba, quizmates, anong masasabi niyo dyan ng ating kapitbahay? Ay, Papa O, may masasabi si Ate Babylin. Ate, ano yun? Para sa akin po wag na po kasi po syempre po yung pong brand po. Syempre ini-endorse niya po yan. Masisira po yung, madadamay po yung, ano po yung brand po na ini-endorse po niya. So, hindi na dapat. May point naman siya, no? In fairness. Kayo dyan, Jegs. Siyempre, may sagot dyan ng ating kapitbahay na si Marlon. Ano masasabi mo dyan? Siyempre dapat bigyan ng second chance kasi lahat naman tayo, hindi naman tayo perfecto para wala tayong magawa, di ba? Yun lang yun. Di perfecto para walang magawang mali. Kit! Ayan, syempre maraming salamat sa mga opinion nyo at dahil dyan meron kayong regalo from Sulit TV powered by TV5. Ayan, mas mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ng Quiz Mosa at iba pang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mama Ogs. Yes, ang aking quiz motto o natutunan sa isyong ito, unang-una, abay mahirap para sa atin na magsalita, no? In behalf of the brands. Kasi may kanya-kanyang sinusunod na template yan pagdating sa kontrata. Depende talaga yan sa mga nilalaman ng kontrata. Pag nag-agree ang management ng celebrities sa kontratang ginawa ng kliyente or vice versa, deal na yon. Karapatan ng kliyente na i-pre-terminate ang kontrata once may nilabag ang celebrity, lalo na kung hindi tinupad ng celebrity ang wholesome image niya. At karapatan din ng kliyenteng maghanap ng ibang endorser. Lesson learned ang naganap kina Anthony Jennings at Maris Racal sa ibang artista na alagaan sana ang wholesome image. Dahil walang ibang sisira nun kundi ikaw din. Di ba? Tama! Dumako na tayo sa ating jackpot question. Ang sagot mo na may kinalaman ang mga anak ni Bossing Vic Soto sa desisyon niya na tanggapin ang serious role sa The Kingdom, kasi nga sabi ng mga anak, sana gumawa ang tatay nila o ang daddy nila ng isang movie na parang ang sagot mo ay The Godfather. The Godfather is... And your answer is... Correct! Ayan, congratulations, Jack! Nanalo ka ng 30,000 pesos! Ayun nga, sinasuggest daw ng mga anak, sina Oyo, Danica, Mayor Vico, Paulina, na gumawa sana ang daddy nila ng ganong role. Tapos sinasabi daw ng bata niyang anak, si Tali, Dad, you can do it. Nung nag-offer daw yung The Kingdom sa kanya. Naisip ni Bossing Vic, this could be it. This is what my children have been asking for. Sayang first choice mo pa naman yon. Kaya nga. Ba't Pakiramdam ko talaga eh. bakit ka nag-iba? Hindi Sayang, no? Nagano lang, nagsigurado lang. Nagsigurado lang. Hayaan mo na. May 30,000 ka pa rin namang Yun! iuwi. Halika na rito, Yuki. Ryan, Rick, maraming salamat sa inyo, ha? Let's go, Jack! Oo. Grabe ka naman. Pakiramdam ko na talaga. Naku, Congratulations! Ako nag-aanohan pa rin sa likod. Pakiramdam ko talaga eh. Ayun pala pakiramdam mo, hindi mo sinabi. Hindi mo pinagpilitan sa amin. Sigurado pa eh. Oo. Hayaan mo na, marami naman kayo kinikita sa SOCMED. Oo.
Ayan, maraming salamat sa lahat ng nanood. Kita-kita tayo uli dito lamang sa Quiz Mosa! Let's go! Yun, congratulations sa iyo. And Wellness. Yes. Smile Dental Clinic. PHM Dental Clinic to the Golden Golden State, let's go! The Plan.